Saan po at papaano po nakita itong katawan ng ating kababayan? Una ko pong sasabihin sa Philippine media, pakiusap po sa galing pamahalaan. Huwag muna natin masyadong pag-usapan to. Nang confirm, hindi pa galing sa police mismo na pinasa sa ating tanggapan, ating embassy. Okay. Puro sa news reports lang doon. Ang nakalagay doon, nakita po sa hardin ng isang Kuwaiti national ng mga Kuwaiti police. Nireport ito ng Kuwaiti newspapers December 28. Hindi po yung embassy ang report. Doon lang namin nalaman kasi meron po sa Kuwait, tulad ng ibang Middle East countries, tendency na hindi agad sinasabi sa embahada kung merong kaso involving a Filipino, whether victim or perpetrator, nalalaman na lang ng embassy through newspaper. Nakita po, sabi ng police. Pero ito sa Kuwaiti reports. So hintayin na lang natin na may confirm ng details. Pero may isang Filipinang natagpuan na patay. Yusek, kamusta po yung ating coordination ngayon with the Kuwaiti government regarding this case? Of course, simula nang nalaman ng embassy ito, padala agad yung ating embassy, yung Kuwaiti lawyer ng embassy, si Attorney Khaled Almas. By the way, this is under, that OFW siya, this is under the Migrant Workers Office, no, na under the Department of Migrant Workers kasi nakikipag-cooperate kami, OFW yan, no? So, pinupunta nila para makipag-coordinate at ang DMW ay kinokontak yung family dito ng nasawi. Okay. Ano po yung magiging susunod nating hakbang regarding this case? Of course, palagi naman pag may nangyayari ganito, binibigyan natin naghanap tayo ng justisya para sa ating babayan. Kung sila naman ang kinakasuhan, bibigyan natin legal assistance. In this case, porsigay daw yung pamahalaan na magipag-coordinate sa Kuwaiti authorities para magkaroon ng justisya. In fact, again, unconfirmed reports on Kuwait is that inaanda na ng Kuwaiti prosecution yung mga charges against the perpetrator, no? Against yung pero kulang pa tayo, hindi natin alam kung yun ang employee, nagsasabi boyfriend daw, basta ang alam natin na confirm na 2 months at least na namatay. Kasi in the recent years po, Yusek, talagang may mga cases tayo na mga namamatay na Pilipina dyan at nagkaroon din tayo ng deployment ban in the past. Are we even considering that right now, or are you satisfied on how the Kuwaiti government is working on this? First, yung sa ban, no? Dahil nangyari po ito kay Ranara, no? Jollibee Ranara in 2023. Tapos binalik ng DMW, nilift nila yung ban, partial lifting. Kasi dahil sa demand ng mga Kuwaitis, and besides, mga Pilipino mismo gusto matuloy yung deployment. No? There are about 300,000 Filipinos in Kuwait. Ngayon, ang usapan dyan, no new household workers. In other words, yung mga dinideploy na household workers sa Kuwait, mga veterano na nanggaling na doon. Pero hindi yung mga rookies, yung mga baguhan. In fact, yung nasawi mismo, 2019 pa siya nandun, no? Before the election ban. Now, as for are we satisfied? Of course, yung kay Jollibee Renara, mabilis yung justisya. Tapos ngayon, binibilisan ng Kuwaitis because they want to show na sa mga usapan namin from last many years na talagang they want to show na seryoso sila about how they need Filipinos and then go and do justisya. So we will discuss this. The DMW, I'm sure, will consult the president and all. Of course, right now, it's too early to talk about ban, no? Kasi kapapangyari na to and we'll wait word from them. Pero at least from the DFA's end, we still enjoy solid bilateral relations with Kuwait. Yan importante. Yusek, hingi lang po kami ng update po, no, regarding dito sa OFW naman na nasangkot sa pagkamatay ng isang batang Kuwaiti po. First of all, unang sabihin ko po, walang relasyon yung dalawang kaso, no? Kasi baka may nagsasabi na bawi. Remember, 2 buwan na nangyari to. So hindi to yung hate crime. Hindi to
mabawi, no? Yung tungkol sa kaso niyan, MWO din ang in charge. Yung same lawyer is talking also with the police. Pero wala pa, as of yesterday, hindi pa nila na kakapanayam na one-on-one kasi stricto yung criminal procedure ng Kuwait na iniimbestigahan siya kasi kakasuhan siya. Pero pangako namin natin na bibigyan siya legal assistance at sa isang kaso, nakikipag-ugnayan na yung in this case, OWA, doon sa mga kamag-anak ng Pilipinang kinakasuhan. By the way, yung isang Filipina na namatay, inaayos na rin yung shipment of remains to her family here. Alright, maraming salamat po, DFA Undersecretary Eduardo De Vega.